Ano ang dahilan, Ping Lacson, kung bakit hindi ka nag-iimbestiga? O, ito po ang sinasabi ni Ping Lacson. I raise this question. Ano to? Nag-privilege speech ka pa? Nauna ka pa pala mag-privilege speech? Antindi mo talaga, Lacson. Inuna niya pang mag-privilege speech kaysa mag-imbestiga. Tignan niyo po ang katwiran ni Lacson, ha. Wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Ito ang bahagi ng pahayag ni Blue Ribbon. Tagalogin lang po natin. Kung ako po ay maghihiring ngayon, hindi po ba ito ay nangangahulugan na binabalidate ko lang at dinidignify yung kanilang information? Bakit po hindi? It's up to them. Kasi po, mayroon silang affidavit. Ang affidavit po, nangangahulugan po yan na totoo ang kanilang mga sinasabi. Yun po yun. Yan po yung meaning ng affidavit eh. Totoo ang aking sinasabi. Ikaw, palagay na natin, papipiliin. Yung taong nagsasabi na totoo ang kanilang sinasabi at sila po ay gumawa ng affidavit, o yung sinasabi mo na duda ka. Ano ang batayan mo ng pagdududa? Sila may batayan. Nakita namin, nasaksihan namin. Kami mismo yung nag-deliver. Sila mismo yung nag-deliver eh. Hindi na po to hearsay. Yung mga sinasabi mo ng mga nauna na ayaw mong patulan. Ano na nga yung huli nito? Ayaw niyang imbestigahan dahil hearsay. Dumaan na muna kay kung kani-kanino. Di ba? Double hearsay, triple hearsay. Yung kay yung kay Yusek Bersamin, di ba? Dahil hindi si Yusek Bersamin yung nagsasalita, ang nagsasalita si Irisi tsaka si Tingyo. Kaya sinasabi mo na double hearsay, triple hearsay. Kaya hindi mo imbestigahan dahil double hearsay, triple hearsay. Correct. Pwede yun. Pero ito, hindi mo na po pwedeng sabing hearsay ito. Dahil mismo yung nagsasabi, kami ang nag-deliver ng maleta. Kami. Hindi na po to hearsay. First person na, sila na po. Tapos hindi pa po sila huminto sa pagsasabi lang. Hindi po sila nag-press con lang. Gumawa po sila ng affidavit. Pumirma sila na yan po ay totoo. Kung nakalusot ka kay Bersamin na hindi mo inimbestigahan, kahit marami nang nananawagan na imbestigahan mo dahil hearsay lang yan eh. In fact, hindi lang double hearsay, triple hearsay pa. Correct ka dyan, Lacson. Pwede mong ikatwiran yan. Ngayon, may affidavit, nananawagan sila na imbestigahan sila. Gusto nilang humarap sa Senado. Kaya sabi ni ano ba talaga ang trabaho mo? Protektahan yung mga taong sinasabi nitong 18? Lahat na po, sabi mo kay Gutesa, binaliwala mo yung testimonya ni Gutesa, yung kanyang panunumpa sa Senado, binaliwala mo dahil
walang sapat na ebidensya, siya lang yung nagtuturo. Walang corroborating statement. Eto na yung corroborating, oh. Hindi mo na hinanap. Alam mo, Lacson, ampun ako sa'yo nun, naghanap ka ng corroborative statement sa sinabi ni Gutesa. Ang puna ko sa'yo ngayon, ikaw ang Blue Ribbon eh. Bakit hindi mo ipatawag yung mga sinabing pangalan ni Gutesa? Hindi mo pinatawag. O ngayon, eto ngayon ang tanong. Kung sanang lumapit, asan yung sinasabi mo na we will act where the evidence will lead us? Hindi mo na hinanap yung ebidensya, Lacson. Kung sanang dumating sa'yo. Kumbaga, sa droga, kusan lumangoy para magpahuli yung mga droga. Wala ka ng kahirap-hirap. Hindi ka na maghihirap. Nariyan na. Eto na po kami. Dala-dala po namin ang ebidensya. Meron ba kayong video? Meron po. Picture? Meron po. Patunay na meron po. Eto po kami. Kami po nag-deliver. Meron pang isang nagpatunay. Si Boying Remulla. Pinatunayan niya na totoo yung sinasabi namin. Ano pa? Ang hinahanap mo ngayon sasabihin mo, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Dapat mong i-dignify yan. Dahil sila, tinaya nila buhay nila para dyan sa statement na yan. Ito po. Ituloy pa natin sinabi ni Lacson, I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Antindi, established facts and logic. Sino po magdedetermine na yung facts na sinasabi nila ay totoo? Ikaw? Pinapahalata mo lang. Senator Lacson, pinapahalata mo lang na may pinoproteksyonan ka talaga. Hindi naman natin sinabi na paniwalaan sila eh. Meron kang testigo na balot pa eh. Nakamaskara pa, ayaw magpakilala. Wala naman palang sasabihin kahit na ano. Wala naman palang katuturan yung ite-testify niya. Gumawa ka lang ng intriga. Ito po, walang mga maskara, nakalantad. Lumalapit na sa'yo. Ayan nakalagay, palay na lumalapit, tutukain mo na lang. Naalala ko lang, may baklang, papasensya na kayo kasi po nangyari talaga to eh. Naalala ko lang po, papaalala ko lang sa inyo sa Senado, meron pa kayo nalalaman na dignify. Paalala ko lang po sa inyo, mayroong baklang gustong umihi sa CR ng babae. Inimbestigahan nyo. Yung ba nadidignify kayo? Katarantaduan. Pumayag kayo. Kasi nag-viral. Eto viral na po to. Siguro, kung merong mag-iimbestiga kay Mangusin, uunahin nyo pa si Mangusin na imbestigahan eh. Kaysa dito. Kaya lalo kang hindi nag-iimbestiga, Senator Lacson. Alam niyo po, paalala ko po sa inyo ni Tito Sen. Isa na po kayong dalawa ni Tito Soto. Isa na po kayo sa mga pinakamatandang senador na aktibo. Sa totoo lang po, ano po pagkakaiba ng mga tumandang senador na senador pa rin? Yung mga matatandang senador po, naging kagalang-galang po sila sa Senado. Parang statesman na yan. Bawat sabihin nila, ginagalang. Tumanda si Enrile, naging Senate President pa sa kaedaran niya. Pero kagalang-galang na po. Bawat bitawan ni Enrile, pinakikinggan.
Maraming tumanda dyan. Si Gunggona, tumanda po dyan sa Senado. Yung tatay nito nila Cayetano, sila Joker Arroyo. Tumanda po sila na naging kagalang-galang. Si Raul Roco. Hindi pa naman ganong katandaan si Raul Roco. Sa totoo lang po, kayo lang po ang tumanda sa Senado na medyo pinanggigigilan. Hindi ginagalang, pinanggigigilan pa rin eh. At saka it's too late na para umepal kayo ng ganito. Ang tagal nyo, senador, hindi namin kayo nakikita na ganyan kayo ka-kontrabulate. Kung kailan po kayo nagsitanda ni Tito Soto, tsaka kayo tumodo. Si Flavier, si Salonga, marami pong tumandang senador. Kayo lang po yung natatandaan kung tumanda. Napaurong. Kayo lang po yung matanda na isinusuka pa ng taong bayan. Dapat sa inyo, bawat salita nyo, ginagalang na eh. Sa totoo, di ba? Ang dami natin nasaksihan na tumanda na ginalang na sila dahil nung punong-puno na sila na wisdom. Kayo po napaka-obvious para kayong hayok. Sa tingin nyo wala nakakahalata na pinagtatakpan nyo yan? Hindi naman po sinasabi na kampihan nyo to eh. Kung hindi totoo yung sinasabi nila, eto na yung chance. Alam nyo po ba yung pagpirma mo ng affidavit? Perjury. Ang kaso mo. Pamemeke. Bakit ni isa sa mga bumanggit? Bakit wala po nagsampa ng perjury sa kanila? Hindi nyo po pwedeng katwiran na hindi nyo nalang papatulan dahil mali-mali. Hindi nyo nalang papatulan dahil wholesale na sinungaling sila. Paano mo matitiyak na yung testimonya ng mga tao ay totoo o hindi kung hindi nyo sinasalang? Isalang mo yan dyan, makikita po ng tao. Kung gusto nyo patotohanan na nagsisinungaling sila, tanungin nyo lang. Once na matanong nyo po yan, at nagsisinungaling, mangungungo at mangungungo yan. Iba po yung natataranta lang dahil sa mga tanong nyo. Ganyan yung ginagawa nung investigasyon ng mga Quadcom tsaka Tricom at iba pa eh. Natataranta na dahil ang gulo ng tanong eh. Tapos sasabihin, contempt ka, hindi ko gusto yung sagot mo. Yan po katotohanan. Dapat po sa edad ninyo, kagalang-galang na kayo, hinahangaan na kayo ng lahat. Hindi eh. Kabaliktaran eh. Okay. Tuloyin na natin.